Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos-puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang panahon ni Propeta Joel ay maaaring pagkatapos na ng exile o pagkatapon sa mga Israelita sa Babylon. Nakabalik na sila sa Judea at naitayo na nila uli ang templo. Ang namumuno sa kanila ay hindi na mga hari, kundi ang kanilang mga pari. Kaya masasabi natin na mailagay natin ang panahon ni Propeta Joel sa mga taong 400 BC. Madalas si Joel ay gumagamit ng katagang Day of the Lord, Araw ng Panginoon. Ito'y isang banta sa mga tao. Banta ng pagpaparusa sa kanila. Mararamdaman nila ang bigat ng kamay ng Panginoon kasi hindi na sila naging tapat sa Kanya. Noong panahong iyon, ang banta sa kanila ay isang agricultural disaster. Nararanasan nila ang araw ng Panginoon sa pagsalakay ng mga balang, a low-cost invasion. Inuubos nito ang kanilang mga tanim at helpless sila pagdating ng mga balang. Sa bahaging ating binasa, nananawagan ang propeta ng pagsisisi. Ito ang sagot nila sa pesteng nararanasan nila. Magsisi sila at magbagong buhay upang tanggalin ng Diyos itong mga kaaway na sumasalakay sa kanila. Ito ang panawagan nila, ito ang panawagan ng Diyos. Taimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis, magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon ay inyong Diyos. Ang Diyos naman ay handang magpatawad at hindi magparusa. Hipa na ang trompeta na nananawagan ng pagsisisi at mag-ayuno upang lingapin kayo ng Diyos
at bigyan ng masaganang ani. Ang panawagan ni Propeta Joel ay ang angkop na angkop sa pagsisimula natin ng panahon ng Kwaresma. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimula natin ang panahon ng penitensya, pagsisisi at pagkawang gawa. Ito'y tatagal ng 40 araw. Ito'y panahon ng pakikiisa natin sa pagpapaksakit ng Panginoong Hesus. Pinaghahandaan natin ang pinakamahalagang gawain ng pagliligtas sa atin, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. Ang abo na ating tatanggapin sa ating noo ay tanda ng pagpapakumbaba at pagkilala na tayo ay kailangang magsisi. Nagsisisi tayo hindi lang dahil sa tayo ay nagkasala. Nagsisisi tayo kasi kinikilala natin na ang ating Diyos ay mahabagin at handang magpatawad. Sa ating pagsisisi, hinahanda natin ang ating sarili sa kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating puso. Kilalanin natin ang ating pangangailangan sa Diyos na nagpapatawad sa atin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad yaring kasalanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.